is there. Doon nag-umpisa yun. I made a PowerPoint out of it. I made a PowerPoint out of it kung saan-saan na ako nagla-lecture sa mga Rotary group, sa mga, basta kahit saan inimbita ako, yun yung aking, hindi naman basta makabenta, star. It's female sexual dysfunction. Ganun mo na. Ha? Hindi yung, gusto nyo bumili? No, hindi pa ako ganun. This is the problem of women. They don't have their orgasm, blah, 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 blah. Okay? And then, if you want them to be orgasmic, maybe you can try this. If not, it's okay. Pagkatapos, hindi pa ako nakakalabas ng room, ubus na yung produkto ko, kuya. Hindi man mo nagbenta. Ubus na. So anyway, ganun talaga yun, kuya. The skill is there. Ayan, thank you, Kenneth Quito of Kapamilya Kingdom. We have our last set of questions from Carlos Aragon. Yeah. Hello po, good afternoon. And my question is personal din siya about din sa mga topic. For Coach Vanessa, we all know that love is subjective. For you as a coach, what is love? What is love for me as a coach? Of course, you can define love in a scientific way or you can define love in a feeling way, no? But I always thought that love was just feeling lang. Yung tipong kinikilig ka, tas feeling mo, yun siya talaga yung the one ko eh. Yun pala, sometimes when you really like the person, hindi mo naman talaga mahal yun. Minsan, na mere exposure effect ka lang. Ano sabihin ng mere exposure effect? Lagi mo nakakasama, kaya na-develop ka. Yun? Nagkaroon ka ng preference towards that person. But eventually, as I was studying dating and relationship, I've learned na love is a decision. It's not a feeling. Because feeling is fleeting. In love ako today, bukas bad trip ako, so feeling ko hindi kita love. No? But when you decide na siya talaga yung the one ko, kahit ano pang mangyari, yan ang the one ko. Whatever people say, whatever science says, siya yung the one ko, then that's gonna be your the one. Because commitment is strongest above anything else, di ba? Kahit hindi na kayo of course, bed is very important, but if you have the bed, and then you have the commitment na kahit may problema, hindi ko siya mapalitan. Pupunta ko kay Dr. Lulu para magpatulong para solusyonan yun. Yun ang love. You stick to that. Yan kasi decision ko yan eh. Pinakasalat ko yun. So love is a decision, it's not a feeling. That is how I define it. Maraming love team ngayon and also maraming nagpapakasal ng mga influencer. Sa tingin mo, sino sa kanila yung mga swak talaga na alam mong pure love yung binibigay, not the fake? So usually, because of I've been doing this for 11 years, I can tell if a couple is really in love at some point or parang show off in love. And unfortunately, we've seen it on TV na some love teams or yung kahit couple talaga is they are together for a purpose. Maybe to sell movies, or maybe to have a name together as a celebrity, or maybe to find a companion in life. So yung tinitingnan ko is, where are they in their life? Pagod na ba sila sa parang limelight and show off? Yung tipong happy sila ng silang dalawa lang kahit walang camera. Yun yung masasabi mong magtatagal yan. Kasi hindi kailangan ng fanfare. Kahit tahimik sila, kami talaga. Thank you. Thank you. For Dr. Lulu, ask ko lang po, controversial yung press con and yung tanong ni Robin Padilla sa Senate. Ask ko lang po sa mga kalalakihan, bakit sila ng babae? Kailangan ba talaga nilang mapunan yung pangangailangan nila? Sino bang ng bababae? O maraming asawa? Si Robin? Wala po kasi. Sige, kasi ang tanong nito, promiscuity, okay? Regardless. Ordinaryong tao, politician, artista, may ganun, di ba? Okay? So generally speaking, yung promiscuity na yan really happens, no? Depende yan kung paano din lumaki yung lalaki. Okay? Yung iba kasi lalaki, pag nag-asawa, hindi pa rin makontento. Minsan, kasalanan ng babae yun. Tama. No? Kasi sabihin mo, ay, bakit ka sisisigi mo yung lalaki? No, isipin mo din yung ano ba yung pag-uugali ng babae at naghanap yung asawa mo ng iba. Tama?
So yun, ang problema naman sa mga lalaki, nagpapalit ka agad parang t-shirt, di ba? No? Hindi sila nag-iisip na merong, di ba, Coach V, meron line of communication. They did not talk. They did not connect. Magpapalit ka agad. So, sino unang sisisihin? Yung lalaki, yung babae? I don't know. Ibig sabihin, mag-usap. Mag-meet doon sa gitna. Di ba? So, I really don't care if politician yan, kung si policeman yan, mga pulis daw, mga PNA yan, talagang mga matutulis. Matutulis ba? Okay? So anyway, yeah. Controversial din ngayon yung maraming nabubuntis na bata. Do you think na pwede na bang makipagtalik ang mga minor and pwede na rin silang matutong makipag-sex? Pwede ba sila matuto? Kaya kulang kasi ng sex education, Yes. hindi ba? So again, I'll give you an example. I was invited sa isang probinsya ng isang principal. Kasi daw, marami, high school students doon, kasi marami daw siya mga estudyante doon na, nabubuntis. So, pumunta ako doon sa Bohol. Public school yan. And I start educating this, ano ba yan, grade, ano yung medyo mataas, 11 or 12? 12. Yeah, 11 or 12. So, yeah, ngari yan. So, I started educating them. How did I do that? Di ba yung tanong mo, paano ba? Magsisex ba sila? No. Yeah, ang style na educating ko is not ganito pagsuot ng condom ha. Hoy, ganito pag-inom ng pills ha. No, I don't. That's not the way it is. Ano ang ginawa ko? Nandito yung mga babaeng estudyante, nito yung lalaki. And I started asking this female student, sabi ko, ano age ka nag-mens? 11, yung isa 13, yung isa 10. Okay, so isa-isa ko tinatanong yan. Isa-isa. Okay, so yun yung first mens. Monthly, meron kang mens? Opo. Okay. Pagdating sa mga lalaki, natuli ka na? Ikaw, aduli, parang lahat, natuli. Okay, very good. Sino dito ang magsusyota? Tawanan ng tawanan. Natuturuan. Okay, anyway. I told them, kayo, mga babae, nangingitlog kayo buwan-buwan. Magkakamot yung iba, itlog. Di ba sila lang yung may itlog? Mali. Ate, marami kang itlog, nagmamature yan. Buwan-buwan yan, meron kang matured egg. Okay? Pag nag-mens ka, ibig sabihin, hindi na-fertilize ng sperm yung itlog mo. Kaya ka nag-mens. Okay? So, alagaan mo yung matured egg mo. Kung hindi, may gumalaw sa'yo. Right? So, be careful of that egg. Alagaan nyo yung itlog na yan. Nag-aantay lang yan. Remember, ang babae ay fertile 24 hours lang. So, you have to remember that. Ilang oras nagpa-fertile ng babae? 24 hours lang. Pag nag-make love ka, may gumalaw sa'yo 3 to 4 days bago ka naging fertile, mabubuntis ka pa rin, baby girl yon. Pero kung meron lalaki, nag-make love sa'yo at the time na fertile ka, within that 24 hours, baby boy yun. Naintindihan? Okay. Now you know how to have a baby boy, baby girl. May sexual position din yun. Ha? Pero ayaw ko na. Mahaba rin. Salita ako, mahaba eh, di ba? Nag-lecture bigla. Thank you so much po. First Stargazer, dahil magka-Halloween na rin, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang experience as sa career? Madami eh. Pero siguro sa mga haunted houses, no. Before, madalas ako ang laman until nanawa na sila na bakit si Stargazer? Wala makuha credible, di ba? Pero siguro nung bago-bago pa lang sa career, sa isang ako laman, bukas ka ng GMA 7, bukas ka ng 5, bukas ka ng 2. Parang kinukumpit ko sarili ko. Pero ngayon ay lie low, okay? Kasi unang-una, wala na ako dapat patunayan pa. Kasi yung mga nag-go hunting, yan yung mga gustong kita mo, yung mga kung ano-ano sinasabi, wala naman napapakita. Ang pinaka na yung kinukwento ko sa inyo is rated K. Kasi first time nag-appear talaga sa camera ng cameraman.
doon na talagang nagpakita yung babae na naka-Maria Clara. Tapos may bata na parang sinauna din yung suot. Kasi kinakausap ko ang ano nun, nagtataka yung cameraman na naka-fixate ako, tapos parang kinakausap ko. Hindi ako nagsasalita, kinakausap ko. Actually, kinakausap ko dahil ang tingin ko siya yung unang may-ari ng bahay na yon until na na-develop. Ang isa pang nakakatakot was yung nagpunta kami sa isang bahay sa Pangasinan. Okay? Na doon namatay lahat ng equipment namin. Naghahanda sila niyan eh, kasi each time na merong ghost hunting o kaya merong kang questing, lagi ang camera mo, ang mga battery mo maano. So, yun, naubos lahat. Pagkatapos, pagtingin ko doon sa isang side nung lumang bahay, nakita ko may mga mapupula. Nakita rin ng cameraman na may pulang mga mata. Na hindi mo pwedeng sabihin, pusa. No? Kasi it was so high, sa second floor. Nandun eh, kitang-kita mo, naka-float. So sabi ko, lumabas na tayo kasi mukhang hindi maganda ang spirits. So natakot sila kasi sumakit ang ulo, medyo nagsuka rin yung cameraman. Sabi ko, huwag na tayong labas na tayo. Okay. Another significant one was kami ni Papo, ni Julius Babaw. Doon sa isang bahay ng kaibigan ko, parang White House malaki, na ultimo si Julius, mainit ang pakiramdam. Hindi ako lumapit kay Julius kasi kitang-kita ko yung babae na nasa likod, nakahawak, nakaganyan sa liig ni Julius. After nun, kasi brownout pa eh. Tapos kasi wala talagang ilaw at the time, it was a scheduled brownout. Nung makita namin, nung magkaroon na ng kasi midnight kami nag-shoot, mandang 5 may araw na, kitang-kita mo yung marka ng kamay sa liig niya. So, talagang pinakita yun sa camera na meron talaga marka ng kamay na mapula dito. So, takot na takot si Papo noon. Sabi ko, hindi, huwag ka mag-alala. Kasi parang natipuhan siya ng spirit na nandoon. Kaya takot na takot siya. Ramdam na ramdam niya, sabi pa niya, Star, mainit, mainit. Sabi ko, huwag kang gumalaw. Ako nandiyan sa likod mo. Ayaw palapitin, nalilisik ang mga mata. Sabi ko ganyan. Tapos yun, meron yung proof. Pinakita yun sa yung pula na parang may marka, may scratches sa liig. Yan. Yun yung mga yun lang naman. Sa kwarto ba nito, may nararamdaman ka? Doon sa kabila. Pinagalingan natin. Okay, parang may bata ako nakikita. Dito, wala. Actually, wherever you are, tandaan nyo, doon sa kabila na meron. Wherever you are, doon sa pinanggalingan holding room, sa holding room. Tama ba? Saan ba yun? Doon, sa holding room. Oo, meron. Yung FR1 yata. Oo, doon. Yun, naupo ko doon. Meron ako nakita bata. Okay. So, lahat ng mga lugar, whether old or new, tandaan nyo na pwedeng magkaroon ng spirit. Ano ba dapat nyo gawin? Huwag kayong tatakot. So, place the necessary, kung ikaw ay Katoliko, lagyan mo na St. Benedict, lagyan mo na. Pero ako, usually bring black tourmaline along with you. Yan, kasi yan ang nagninigay, yung negative energies na transmute niya. Black tourmaline lagi ang bitbitin nyo. Ngayon, kung halimbawa kayo, iba naman denomination, black tourmaline must also be good. Pag Kristiyano ka, Katoliko ka, St. Benedict medal. Yan ang ilagay nyo lagi. So, huwag kayo matatakot. Lalo-lalo na when I know, or most of you go on assignments mo kung saan-saan. Tandaan ninyo, lagi nyo bubuksan ang ilaw sa CR pag matutulog kayo. At saka ang mirror, lagi nyo takpan para hindi kayo matakot. Wala kayo untoward incident. Okay. Thank you po. Paano daw po nagtitipid ng kuryente? Mahirap. Doon ka ngayon magkakaroon ng ano. At saka never talk about it. Huwag ka matatakot. Kasi pag takot ka, lalo sila nagpapanakdam. Ayan, there you have it, our questions from our friends from the media. Maraming salamat po. Siguro at this point, photo opportunity po muna. Tayo po tayo. Ayan.